Ladies and gentlemen, we are now in the final 35 kilometers of the National Men's Elite Road Race 2025 here in Lian, Batangas. The intensity is rising as the 8-man lead pack pushes forward. And look at this, Joshua Pascual and Jeremy Lizardo are setting the tempo at the front, towing the group in a well-formed baseline. These riders know the importance of maintaining speed and efficiency as they approach the decisive moments of the race. Will they break away or will the chasers bridge the gap? Stay tuned. 8 riders sa break. Isa lang po ang nalaglag. Unmolested itong particular group na to. Unmolested for more than 50 kilometers. Mula nung nabuo to past the penultimate lap. At mukhang nagkakaroon ng bagong may mga tumatakas na rin. May mga umihiwalay, may bumigay na po mga kaibigan. Umihiwalay na po ang long break mga kaibigan. Right now, titignan po natin. Pinangunahan po ni Ismael Grospe, no? Tignan natin, pero may nakakasunod, may humahabol, nahati sa dalawa po mga kaibigan. 4 ang nasa break ngayon. 4 ang huminto ka ng konti sa Petron. Ayan. Umihiwalay po. Dito. Update po tayo ngayon. Nahiwalay na po. Nahati sa dalawang grupo na po ang long break ngayon. So kung titignan po natin, identify po natin mga kaibigan, malakas po yung isang unheralded rider dito, no? Ayan po, si Decibella ba yun? Decibella, si Felipe, ay si Grospe, si Lucero, at si Oconer. Ayan, ang andyan. Yung unheralded rider rin, matindi yun ah. Number 34 ba yun? Wednesday Decibel mga kaibigan na nandito. Dito lang, huwag kang lalapit. Wednesday Decibel ngayon. Wednesday Decibel and Ismael Grospe. Ismael Grospe, nasa likod lang ng nagtoto na si Decibel. Itong si Marcelo Felipe, kinakausap si Oconer. Si Oconer naman, seryoso. Hindi makakausap si Oconer. Si Oconer pumapalit ngayon. Cooling off is Decibel. Of course, itong si Ismael Grospe tumitira sa kanan. Ito, mahabol Joshua Pascual. Pagitan lang, 2 seconds lang. Ano ba to? 2 seconds lang ang pagitan ng dalawa. Malakas pa rin ang grupo. Second group, part of the early break, remnant of the long break mga kaibigan. Masyado na ang labanan. Pakishare na lang po ito. Pakishare. O, dito lang tayo. Hanggang dito na lang muna tayo. Tingnan natin kung update dito. Masisilip natin. Okay, abot tanaw lang ang breakaway. Second group, umahabol. 2 segundo pagitan. Ito po mga kaibigan, bakbakan dito. Humiwalay mga kaibigan. Joshua Pascual towing the pack. Hinihila po itong si nakalimutan natin apelyido itong JGC writer na to. Si Kyle Lequin. So nakita po natin na parang 3 lang yung grupo, no? Dito sa second group, nahiwalay pa yung isa. So bale, kung titingnan nyo po, kasama po ang first group at second group, 7 na lang. So may nawala po, ano? Nawala yata si Lucero, nandun naman, ano? So most probably yung dalawang unheralded rider, si Tudtud, si Pascual. So 7, ano? Pero 4 ang nasa break ngayon, 4. Yung mga dalawang unheralded na malalakas dito nandito, no? So Jeremy Lizardo nandito, part of the second group. And Pascual nandito, mga Ronda under 23 champions and rookie champions, second best rider itong si Pascual ng Ronda Pilipinas. Well, itong si Julius Tud, itong si Lizardo, under 23 champion yan ng Ronda Pilipinas, best rookie. So tingnan natin, nasa ano sila ngayon, streaming. But idol, pag ako nalilibang sa pagsasalita, nalilibang ka rin, nahuhuli tayo idol. Assignment lang natin, dala tayo sa likod ni Komisar eh.
Okay mga kaibigan, 4% grade mga kaibigan. Naliligo na si Lizardo. Pinaliliguan ng mga support niya. Heading to feeding zone mga kaibigan, somewhere here in Puting Kahoy. Masyado pataas. Nawala si Tudtud talaga. 18 kilometers lang ang pidalan dito. Ayan, Pascual and Kyle Lequin from GGC team humiwalay, nahihiwalay na. Pang tatlong third group na yata itong sila Pascual. Si Pascual pinipilit na lang at yet ina-apply niya yung kanyang pagiging yung kanyang climbing prowess. Pascual naligo muna in the meantime. Nakabuntot lang si Kyle Lequin. Pinapanood po tayo nationwide, worldwide ng ating mga kababayan. Mga kaibigan, thank you Sir Dominic Carpio. Ayan, pinapanood tayo Sir. Okay, Banat, sabi we are permitted to penetrate, to slice through dito sa ito po mga kaibigan, most probably third group mga kaibigan, Kyle Lequin, Joshua Pascual. At susundan natin ang second group. Meron ding composition ng ni Decibel at ni Decibel at dalawang Philippine Navy sa ni Oconer at ni Jeremy Lizardo. Jeremy Lizardo ngumanganga na, ang lakas ng dalawa. Jericho Lucero, pinapatunayan niya at former teammates to, Jericho Lucero at itong si Ismael Grospe, nag-uusap sila as teammates ngayon at mamaya magbabakbakan, magtatablahan to. Ito po ngayon, no, it's Marcelo Felipe, nalaglag na po si yun po hinahanap natin, missing link. Nalaglag si Ismael Grospe. Felipe po ang nandito. Of course, mabigat ang laban ito. Kumbaga, mabigat ang laban ngayon ni Jericho Lucero, given that ito si Marcelo Felipe, the top gun of Victoria Sports, the best combativity rider ng Tour of Thailand, among the most aggressive riders, or the most aggressive rider ng Tour of Thailand in 2022. Nandito si Marcelo Felipe mga kaibigan, given that he is also the Philippine National Games road race champion. Itong si Jericho Lucero mga kaibigan, among the top notch riders of Go for Gold. Ayan po, talaga nandito po ang wala na po si Ismael Grospe. Yun po ang iniisip natin kanina, no? Ismael Grospe talagang kumalas na dito sa grupo, no? Wala sa third group, second group, third group. Ang ganda po ng laban ngayon, may action talagang pinipilit ng lahat dito sa break para makahiwalay, ano? At ito nga, tagumpay si Marcelo Felipe. Mukhang kondisyon si Marcelo Felipe. Nako, para tayo nanonood ngayon ng Tour de Langkawi mga kaibigan. Oh my goodness, the entertainment is giving you the update as if we are covering Tour de Langkawi, given that these two riders are continental riders, Jericho Lucero and Marcelo Felipe mga kaibigan. Ito, kagandahan ito. Si Marcelo Felipe, huwag nyo sasabihin dito lang sa Pilipinas yan, ha? Talagang performer yan. Marcelo Felipe, the founding member of the among the founding member of once a member of 7-Eleven for nearly 9 years. Nearly 9 years. In a nutshell, the Pride of Llanera Nueva Ecija is currently ranked the highest among the Filipino cyclists based on UCI rankings. He claimed victory in ProRide PH UCI 2.2 race in 2019, awarded Best ASEAN Rider in Tour of Thailand in 2022, as well as the Most Aggressive Rider or the Combativity Award in Taiwan in 2022. Recently, on December 2023, Felipe made a powerful statement by winning the Philippine National Games road race. However, he switched teams from 7-Eleven to Victoria Sports early in 2024. While Jericho Lucero has built a reputation for excelling in national road races, notably finishing second to John Carcueva in 2023 and finished fifth in men criterium.
His international journey began in 2017 when he made his overseas debut with Go for Gold at the Tawau Cycling Challenge in Malaysia. He further proved his prowess on the international stage by claiming victory in Stage 1 of Tour de Siak in Indonesia. Incidentally, in 2019, in ProRide Philippines UZI 2.2 race here in the Philippines, Jericho Lucero placed third in the under-23 classification. Penetrate in the meantime. So ito na po, apat na ang break officially ngayon dito sa particular at this very moment, ano. So Marcelo Felipe and Jericho Lucero alongside isang coach favorito si Jeremy Lizardo at number 34. Yan po si Decibel. Jeremy Lizardo tinataas ang kamay, gusto yatang manghingi ng tubig, hinaharap ang neutral service vehicle. Ito Marcelo Felipe nagpapaligo, nagpapalamig. Apat ang nasa break ngayon. Pakishare lang po to about down to 30 to, down to 30 kilometers na, down to 30. Nasa Lian na po sila, Lian, Batangas. Ito po mga kaibigan, off to Nasugbu na, off to Nasugbu. Very crucial na, crucial. Nasa crucial moment of the competition na tong apat. Marami na pong nawala. Tigi-tigisa na lang. Ayun na, medyo pares-pares eh. Ngayon, tigi-tigisa na lang. Gunning for the national championship dito sa individual road race. Apat po ito mga kaibigan. Ulit, inuulit ko, ano? Si Decibel, si Lucero, si Lizardo, itong si Felipe. The only unheralded rider dito, itong si Decibel, ano? Si Wenz Decibel, mga kaibigan. Wenz Decibel is challenging this Top Gun riders of continental teams like Philippine Navy Standard Share and Go for Gold and Victoria Sports. Ang lakas nito si Decibel, nako. It's everybody's game. Most probably itong si Decibel, ano? Once na manalo dito, baka mahugot sa ibang continental team given na talagang pinatunayan na niya ngayon, ano? Pedaling with the big guns, the big names in Philippine cycling. Alright, with Lucero, Marcelo Felipe and Lizardo, itong si Wenz Decibel. So taga saan kaya si Wenz Decibel, no? Wala tayong makitang comment sa comment box dito, ano? For us to be interactive, ano? Paano kaya ma-step to? Taga tama si Wenz Decibel. So pakishare na po mga kaibigan itong mga nagaganap. This national individual road race dito sa Batangas. Nasa somewhere here in still in Lian, Batangas, mga kaibigan. Pedaling at expanse of Lian, Batangas. Ang ganda po ng landscape dito, mahangin at umiikot-ikot lang ang hangin habang nagtatansyahan pa rin. Itong si Decibel talagang tumatrangko, no? Agresibo rin. Itong si Wenz Decibel, agresibo, ano? Kasi pumapalit siya eh. Sabihin, talagang may lakas din to. Oh my goodness. Will become somehow a dark horse dito if ever itong si Wenz Decibel. It will make headlines if ever na itong si Decibel dominates this particular event. Nawala na po mga GGC din. Wala nang representative ang GGC. Nawala na po mga kaibigan. Lalo si Carcueva hindi nagparamdam dito. So still everybody's game. Malaki pa rin po yan. Kumbaga sa last 2 minutes malaki pa po ang magiging pagbabago dito. Malalaki pa rin ang complexion dito.
At ang mahalaga po dito mga kaibigan, dito ang mga major teams, continental teams, local continental teams like PNSI, ang Victoria Sports at ang Go for Go nandito. A nail biting competition right now happening. So ito mga kaibigan, the race still hangs in the balance for these 4 riders. Pabago-bago po ito. Anytime nagbabago, no? Weather nga lang, ika nga ni Kuya Kim. Ito, ever supportive ng mga Go for Goal, nagkalat dito. Mobilized po ang mga ibang teams. So final 10, bawal na po magpakain, bawal na po magbigay ng tubig, or else you will be fined, or your riders probably will be relegated. I don't know if this applies to the rider, ano, yung mga ginawa nila or the team. Pero siguro yung mga pag ano sa rider, no, if ever na dun lang sa loob ng race, katulad po kahapon, no, nagkaroon ng swerving, ano, a certain rider was relegated. Of course, dito na po tayo ngayon. Marcelo Felipe talagang hindi inubos ni Marcelo Felipe ang kanyang tubig. Mong iinumin to sa final push to the finish, sa mga final kilometers remaining. Dito tayo sa masigip na poblasyon ngayon. Pinahinto ang mga malalaking truck. This is highly coordinated with the LGU. Itong nagaganap na race na to, very crucial indeed. Marami pong napahinto ngayon dito sa Lian as the race entourage enters this particular part of the 44-kilometer loop. So mga kaibigan, Jericho Lucero, no? I think Jericho Lucero among the ano rin to, no, original members of Go for Gold. He was enlisted sometime in 2017 at nakapasok din yung kapatid niya si John Byron Lucero, no? So lapas ng konti, ayan, up close and personal, ladies and gentlemen, Jericho Lucero. Ito si Wenz Decibel, si Marcelo Felipe at si Jeremy Lizato. We won the Pilipinas 2020. Bunganga, po si Dwayne Badwa.